Isang magandang araw sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Halos 2 linggo na ang nakaraan nang ihatid ko ang ika-5 State of the Nation Address. Nababasa ko ang mga sari-sari niyong reaksyon at nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating mensahe. May ilang katanungan ang ating mga kaibigan na sasagutin ko sa vlog na ito mula sa paghahanda ko sa SONA hanggang sa ilang pang mensahe na ating tinalakay. Una, tinatanong ako kung ako ba ang nagsulat ng aking speech dahil paano ko pa raw may susulat ito sa busy ng aking schedule. Ang katotohanan, ang buong-buo yung unang bahagi at saka yung huling bahagi, ako mismo ang sumulat noon. Mahabang proseso ang pagsulat ng SONA speech. Inumpisahan namin ilang linggo bago pa nung SONA, may team kami, pinag-usapan namin ano yung dapat isama. Lahat sila nag-research doon sa bawat subject matter, yung mga statistiko, yung mga pangyayari, kung ano yung mga nangyari, kung ano pa yung itutuloy natin gawin. Ginawa namin yung flow, ano yung mauuna, ano yung mahuhuli, ano yung nasa gitna. Pagkatapos noon, siyempre, lininis na namin. Pinaganda ko yung lengguwahe. Nagbago tayo ng kaunting mga salita. Yung iba in-English ko, yung iba ginawa kong Tagalog. Dahan-dahan, binuo namin. We fine-tuned it so that, alam nyo po, iba ang pagsulat para sa mga babasahin, iba yung pagsulat para sa pagsasalita. Kailangan gawin natin for rhetoric rather than for reading. Ang final na draft, ang pinakahuli ang yung actual na speech na ginamit ko, tiniyak ko na nasa boses ko ang lalabas. Ay may nagtanong sa akin kung tapos na yung SONA, ako hanggang sa pinakahuling oras, meron pa rin akong binabago. At ang katotohanan, nung lumabas na yung speech ko, meron pa rin akong binago habang ako nagsasalita. Kaya basta't may naisip ako na mas maganda pwedeng pagkasabi, yun ang aking ginagawa. Pangalawa, Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo ma-finalize ang speech? Nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyong sabihin? Naku, ang hirap sabihin kung ilan yung draft. Kasi pinaghati-hati namin. So yung unang meeting namin ay tinignan namin yung unang 1/3 at inayos namin. Tapos susunod na meeting, the next third hanggang sa huli. Hanggang natapos namin. Tapos titignan namin yung isang buo. Siyempre, kailangan namin ayusin kasi yung sa simula, masyadong mahaba. Kasi basta isulat nyo, saka natin aayusin. So, dahan-dahan namin ginawang mas maiksi para naman hindi umabot ng 2 oras kalahati ang speech. Masyadong mapapagod ang tao. Pati ako, mauubos ang boses ko. Ang kasunod na katanungan, nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Ang katotohanan, hindi. Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado na mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA. Pangatlo, ang tikas lagi ng pagdadala nyo ng barong. Sino ang mananahi pumili ng damit ninyo? Ang mga damit ko, lalo na mga barong ko, ay ang kapatid ko si Irene. Siya ang naghahanap, laging naghahanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit, ay kukunin niya at sasabihin niya, gamitin mo ito. Siguro mga 1 month before nung SONA, meron na siyang pinadala na barong. Sabi niya, ito 5 magandang barong, mamili ka. Pang-4, ano ang special preparation ni PBBM sa araw ng SONA? Dapat pag araw ng SONA ay wala nang kailangan gawin. Dapat pinaghahanda na lang ako ng sarili ko para sa pagtalumpati, para sa pagbigay ng SONA. Halos hating gabi na kami natapos ng Sabado, tinapos ko na. Sabi ko, ayusin na natin to. Ito na yung final draft. Buong araw ng linggo, pinapractice ko. Tina-timing namin kung gaano kahaba, at pinapractice ko na. Yung practice na nakatayo sa podium, may mikropono, pati yung boses ko, pinapractice ko na lahat. Pagdating ng Lunes, walang laman ang schedule ko kung hindi SONA. Hawak ko na yung speech ko, paulit-ulit ko nang binabasa. Hindi ko binabasa ng malakas ng boses dahil mauubos ang boses ko. Pero binabasa ko para tiyakin ko na familiar na ako. Talagang halos memoryado ko na. Yung araw ng Lunes, araw ng SONA, ay wala nang schedule yun kundi yung SONA. Pagkatapos ng SONA, ay nakatanggap tayo ng mensahe mula sa isang grupo, ang advokasya, ang kalusugan ng kabataan. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang mga sulat na ito. Supposedly, ay hinihiling nila at talakayin ko ito sa SONA.
Ito nga, yung sinasabi ko na, hindi lahat ng bagay ay matatalakay pero hindi nangangahulugan na hindi ito importante. Napaka-importante nito. Maraming salamat kay Aliyah May Losari, ang convener ng Youth for Health Coalition. Kaya't babasahin ko po ang kanilang sulat na ibinigay sa akin. Magandang araw po. Ako po ay isa sa mga kabataan na binanggit nyo sa mga nakaraang ninyong SONA, maging sa mga commercial nyo sa SAT TV noong eleksyon. Nais ko lamang po magbigay sa inyo ng pananawagan upang siyasatin ang tunay na estado ng ating bansa tungkol sa kalusugan ng ating mga kabataan. Nagugutom po ako sa bahay at sa school. Nagdadayalis na po si Papa at si Mama na lang po ang nagtatrabaho para sa amin. Ang sinabi nyo, the strength of the nation lies in the well-being of our people. Pero paano po yun kung ang mamamayan niyo po ay may sakit? Kung wala naman po ay nagdudusa sa gutom, lubos na gumagalang. Ang pagpirma niya, kulot. Totoo yan at hindi magiging maganda ang kalagayan ng ating bansa kung ang ating mga kababayan ay ginugutom. Kaya't meron po tayo dyan na walang gutom program upang makapagbigay ng tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng pagkain at hindi nakakatiyak na makakain ng 3 beses sa isang araw. Meron naman tayong ginawa na programa na nagbigay tayo ng pondo sa ating mga local government para makapagbigay sila ng mga tigsa 10 kilong sako ng bigas sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan. At ito'y ginagawa namin hindi minsanan, kung hindi 6 na beses sa bawat taon. At bukod pa ron, meron tayong ginagawa na feeding program para sa ating mga kabataan sa mga eskwela. So, lahat ng mga kinder, grade 1, ay binibigyan natin ng pagkain para yung hindi nila iniisip kung saan sila kakain, kundi makapag-aral sila na mabuti. Tapos, yung grade 2 and above, lahat ng mga nangangailangan, meron din silang feeding program para hindi na nila inaalala, hindi nila nararamdaman yung gutom at makapag-aral sila na mabuti. Ito po ay naging isa sa pinakamalaking problema kung kaya't hindi makapasok ang ating mga kabataan. Kasama pa doon yung YAKAP program, hindi lamang ang mga estudyante, kundi pati mga magulang, pati na yung mga guro ay nagpapatingin at kung kailangan nila, binibigyan sila ng konsultasyon, binibigyan sila ng gamot na ginagawa lahat para tumulong sa kanila. Yung ama ng sumulat sa atin ay nagdadialysis ay pinadami na natin ang suporta ng PhilHealth para sa mga nagdadialysis at saka yung tulong natin para sa mga gamot ay dinagdagan natin. Kaya halos libre na ang mga dialysis patient. Bukod pa ron ay para sa mga nag-cancer, para sa mga HIV/AIDS, para sa mga mental health, lahat yan ay pinarami natin. At ito'y tulong para naman mas maging maginhawa ang buhay ng ating mga kababayan at makatulong tayo sa kanilang kalusugan. Ito isa pang sulat galing naman kay Ali. Ako po si Ali at mahalaga sa akin ang napag-usapan ang kalusugan ng kabataan dahil dito magiging simula ang pagiging produktibo namin bilang mamamayan. Ilan po sa mga pinsang ko ang nabiktima na ng mga taong under ng influence ng alak. Ganon din sa masamang epekto ng second-hand smoke. Sana po ay madinig ang aking boses na gawing priority ang mga batas tungkol dito kagaya ng House Bill 3887 at iba pang health taxes. Noong nakaraang SONA ay nabanggit ninyo po tungkol sa pag-address ng issue sa malnutrition. Sana po ngayon ay mabanggit at mai-priority ninyo ang mga health issues gaya ng pag-address sa bisyo na bumibiktima sa mga kabataan. Ay naku, tama-tama itong sulat no, Ali. Kaya naman dun sa mga health issues ay talaga naman pinatibay natin ang pagtulong sa ating mga kababayan pagdating sa healthcare. Nandyan na yung ating zero balance billing. Lahat ng magpapatingin o magpapagamot sa DOH, sa Department of Health ng mga ward ay zero balance billing na. At ang mga gamot na tinanggal na rin natin, wala nang binabayad na VAT sa mga iba't ibang suliranin na hinaharap ng ating mga kababayan. Nandyan ang DSWD, marami po silang ginagawa para tumutulong para doon sa naging biktima na dito sa mga iba't ibang problema na ganyan. Napaka-importante na
maganda ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ang sabi nga nila, at sa palagay ko ito totoo, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano kakayaman, kapag ikaw ay may sakit, hindi magiging maganda ang buhay mo. Kaya't yan ang aming inuuna, kaya't napakataas na priority ang kalusugan ng ating kabataan, ang kalusugan ng ating mamamayan. Dalawa pa lang yun dito sa maraming iba't ibang sulat na natanggap natin. Lahat ng sumulat po sa akin ay asahan ninyo, bata man o matanda, ay babasahin ko lahat ito. Titiyakin natin na kung meron pa tayong maaring gawin, matugunan ang mga inyong binabanggit na problema, ay asahan ninyo gagawin naman inyong pamahalaan ito. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Alam ko na ang SONA ay higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimithi bilang isang bayan. Ang inyong aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan ay mga katangian ng pagiging isang bagong Pilipino. Kaya't maraming salamat sa inyong mga liham at mensahe. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas.